Magandang oras mga kababayan, mga kakulimboy. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Itong sinabi ni Cristina Conte, ang attorney ng ICC sa Pilipinas. Ito ang kanyang sinabi na pagkatapos daw ng pag-deny kay Digong sa kanyang interim, ay pwedeng kasunod na dito ang pag-aristo kay Bongo at kay Bato de la Rosa. Well, napaka bad news nito kay Bato. Lalong kakabahan na naman yon. At dahil nagtatago na, ay baka dudublihin niya pa ang pagtatago. Baka lalong laliman niya pa yung ginawa niyang bunker eh. Baka lalong laliman niya yung tunnel, baka malayong malayo na. Ang hukay, di ba mga kababayan? Pero, di nabali, kasama niya si Bongo, best friend niya eh. Mga kababayan, mga kakulimboy. Kaya, well, panoorin muna natin itong video courtesy sa atin ng The Billionario Channel. Bato de la Rosa, medyo sure ako eh. Kasi talagang co-perpetrator, walang iba yan, kundi yung chief implementer of the war on drugs as admitted ang ama ng Toka. Kasunod ng pag-deny ng ICC sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, posible na umunong sumunod sina Senators Bongo at Bato de la Rosa. Matatanda ang kamakailan lang ng paputukin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang umunoy arrest warrant ng ICC laban kay de la Rosa. Pero nilinaw na ng DOJ na wala pang natatanggap ang pamahalaan na certified copy ng umunoy warrant na ito. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, kung sakali, hiwalay na tatakbo ang kaso ni Senator Bato, kaya anuman daw ang maging resulta ng kaso ni FPRRD, wala itong magiging epekto sa isa't isa. Ang kaso, magmula nang pumutok ang balita ng isang arrest warrant umano ng ICC laban sa senador, tila no-show na siya sa kanyang trabaho sa Senado. Okay, so ito na nga yung pagputok ng balita na arestuhin na si Bato. Kasi bago pa ang pagputok ng balitang yan, ay meron nang napabalitang mga taga-ICC na pumunta daw ng Pilipinas noong nakaraang 2 buwan na. At lahat ng mga pulis na sangkot ay tinawagan daw at humingi ng mga impormasyon. Kaya dyan pa lamang, meron kasing sariling intelligence group si Bato ay talagang kinabahan siya. Ngayon kasi paulit-ulit na sinabi sa media, lalo na itong si Cristina Conte kasi malapit sa ICC. At alam ni Atty. Conte kung anong nangyari sa loob ng ICC. Kaya talagang kakabahan si Bato. Katulad na lamang yung sinabi ni Cristina na mayroong mga pangalan doon na redacted. Ibig sabihin ng redacted yung mga tinakpan na pangalan, ay hindi niya makita kung kaninong pangalan yun eh. Pero yung Bongo at Bato de la Rosa ay nakita niya daw. Kaya paano na to Bato? Kakabahan ka na naman, imbis na na-relax ka na konti, di ba? Imbis na kapag-relax na si Bato. Ay nako, ito na naman tong balita na kasama na daw si Bongo. Wala pa tayong narinig kay Bongo eh. Si Bongo ay napakatahimik lang. Palagay ko si Bongo ay ready yan eh. Kung sakaling kunin siya ng Interpol ay palagay ko kay Bongo hindi yan magtatago eh. Kasi binata pa noon si Bongo, batang-bata pa, eh kasama niya na si Digong. Siyempre, sasamahan niya rin doon sa dahig. Itong si Bato naman ay fair weather friend lang eh, takot siya hulihin eh. Eh si Digong nga hindi natakot eh. Kaya kung walang pagkakamali doon sa tukhang, bakit magtatago si Bato? Kung hindi sila mali sa kanilang ginawa, di ba? Alam ni Bato yan na nagkakamali talaga siya ng napakalaging pagkakamali. Kaya sobrang takot niya at magtatago siya. Siyempre alam mo, pulis ka eh, alam mo kung anong batas at kung anong nagawa mo at anong kaparusahan. Kaya siguro nakita ni Bato na talagang malaki ang kanyang pagkakasala. Kaya ang kanyang last resort ay magtago na lang. Meron talagang ganun na hindi kayang humarap sa ganyan ay magtatago talaga. Pero
Sa pagtatago, liliit ang mundo mo eh. Pero kung meron kang pagtataguan na halimbawa ibang bansa na hindi ka nakilala, pwede ka roon. Pero maliit ang mundo ngayon eh dahil nandiyan ang Interpol. At kapag nalaman kung anong bansa ang huling pinuntahan mo ay talagang hahanapin ka doon. Kaya liliit ng liliit ang mundo. Katulad ni Kibuloy, kahit anong tunnel yung ginawa niya, ay matuntun pa rin. Kaya nakakapagod kasi ang magtago. Mabuti pa magpahuli na lang para makapag-relax. Diba mga kababayan? Okay, balik tayo dito sa balita ng Bilyonaryo Channel with Attorney Conte. Pero dun sa kaso ni Bato, the ICC does not try cases in absentia. Whether in person or in spirit. Si Bato, if absent in person, no case can progress without him. Baka maipit hanggang issuance of the warrant of arrest. Noong administrasyon ni Duterte, si Senator Bato ang pinakamatagal na umupong PNP chief. Siya ang namuno sa pag-iimplementa ng madugong Oplan Tukhang Ayan. na nakapagtala ng libu-libong kaso ng extrajudicial killings. Bukod kina De La Rosa at Go, ayon kay Attorney Conti, may 8 pang individual na maaaring mahainan ng arrest warrant. Nako. Redacted o burado ang mga pangalan nila pero kinilala umano sila bilang co-perpetrators sa crimes against humanity charges laban kay FPRRD. Nako, sino kaya tong Pinakauna is someone sandali who is- lang tong binanggit ni Cristina Conte na mayroong 8 na redacted na pangalan. So, ibig sabihin ng redacted na pangalan ay yung binura, na tinapalan lang. Kaya 8, 8 excluding Bato and Go. So, pwedeng kasama doon si BP Sara. Sa 8, sigurado ako dyan. At yung 7, yun siguro ay matataas din na ranggo sa PNP. Kasi crime against humanity. Hindi pagnanakaw tong mga kaso nila, talagang crime against humanity. So mayroong 8. Pero palagay ko dyan ay ano na lang kasi ang 8 eh. Third batch na yan eh. Second batch, si Bato at Bungo. O baka kasama pa dyan si BP Sara. O baka third batch si BP Sara. Pero mahina na yung third batch eh. Yung second batch talaga, second batch. Kasi yan ang talagang co-perpetrator or kasama sa pagplano ng tukhang. Yung tukhang na yan. Yan ang nagbigay ng problema kay Digong at Bato eh. Bakit naman kasi ginawa nila yun? Dapat pinag-isipan ng 1,000 times, 100 times bago gawin yun kasi buhay ng mga tao yun. Kahit mga addict, di ba, sa ating batas may karapatan din yan. Lalo na yung mga inosente na nadamay na sinasabing itong collateral damage daw, sabi ni Bato. Yung mga bata na nadamay lang ay collateral damage lang daw. So parang gera pala yun, di ba? Kasi may collateral damage. Nako. Kaya ito ngayon, malaking pagsisisi siguro ni Bato sa kanilang nagawa. Okay, pakinggan natin si Cristina Conte. Meron siyang babanggitin dito ng mga pasaring na mga pangalan. Ito. Close enough. So redacted. Number 2 is police officer, tapos appointed, and so forth. There are 4 parang police officers indicated there. There's 2 persons na hindi police pero appointed. And curious ako personally dun sa number 7, si close friend. Close friend. May ganun eh. Sino kaya yung close friend ni Digong, no? Pero yung sinasabi na close enough, ay pwedeng si BP Sara yun kasi close enough to Digong. Pero yung close friend, sino kaya yun, no? Baka si Panilo, hindi naman. Wala akong idea. Mga ka-Golden Boy, paki-comment na lang mamaya kung sino yung close friend ni Digong na kasama diyan sa ipaaresto ng ICC next year.
Pero yung karamihan doon ay kapulisan eh. Pero merong isa na close enough. Yun ang siguro anak ni Digong, 'di ba? Wala nang iba. Wala nang iba kundi yung prinsesa ng ano ng mga alam niyo na kung anong klaseng mga ano yan, grupo. Ayon kay Attorney Conti, 8 taon ang average duration ng mga paglilitis sa ICC. Pero umaasa raw ang pamilya ng EJK victims na 2 taon lang ang itatagal ng paglilitis sa dating Pangulo. Sa kasalukuyan, nakabinbin pa raw sa pre-trial chamber ang desisyon kung fit to stand trial si Duterte. Wala pa ring final schedule kung kailan ang confirmation of charges niya. Sa December 5 next week, deadline ng experts' opinion on the fitness to stand trial. Ayan, so itong confirmation of charges, after itong pagtingin kay Digong by expert, titingnan kasi kung talagang fit to face the trial si Digong o unfit. At kapag unfit, ay ipagpaliban na naman ito. Pero kapag fit, according to mga expert doctors na titingin sa kanya, kapag fit si Digong, ay walang magawa. Tuloy talaga ang confirmation of charges. Sa confirmation of charges, parang kinasuhan ka na dyan eh. Kasi dapat manalo sa apila ang kampo ni Digong, pero hindi eh. Ibig sabihin, patuloy na yung kaso, mga kababayan. Kaya sa confirmation of charges, babasahin na lang yung mga charges eh. Tsaka mga ebidensya. Pagkatapos niyan, hatol na sa second stage. Third stage, ipapadala na doon kung saan na prison, maximum prison. Fourth stage, okay, tapusan na. Kaya, yan talaga ang sinasabi na kapag nagagawa ka ng krimen, pagbayaran mo talaga yan. Wala tayong magawa. Kahit yan sa mga DDS na umiiyak, dahil mahal nila si Digong, ano nila yan, karapatan nila yan na magpahayag ng saloobin. Pero tanggapin din natin na nagkasala. So, pagbayaran. Di ba kasi ang dami-dami naman kasi. First time na nangyari sa Pilipinas na merong presidenteng nag-utos na patayin ng mga adik. Kaya ayaw ng mga pari niyan, ayaw ng mga madre, ayaw ng religious group, kahit mga ganun yun ng mga klaseng tao, pwedeng i-life sentence lang yun eh. Isa barilin mo, ay wala na talagang chance na magbago pa. Ang masama kasi doon mayroong mga collateral damage eh. Mga kapatid, mga tatay, mga asawa na naisama sa tukhang. Kaya hindi maganda. Hindi siya maganda kasi hindi pinpoint yung kanilang pagtukhang doon. Okay lang kung talagang mga ano na yun, mga halang na kaluluwa yung natukhang, okay lang yun kasi halang na kaluluwa. Meron kasing mga ano lang eh, sinabi ko na inosente, mga kababayan. Okay, so ano sa palagay nyo, mga kababayan? Sino kaya yung close enough kay Digong na arestuhin din pagkatapos ni Bongo at ni Bato? At sino kaya yung friend? Close friend daw eh. Grabe naman, no? Pinatrilling naman ni Conti, no? Pag-comment na lang mga kababayan, ako magpapaalam na at maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli, paalam at ingat. God bless.